Yung pala, tinuro sa Glenn, inom pa tayo. Translation na ganun. Welcome to the Flip Sports podcast. We have with us two of my favorite guys from the Philippine Jiu-Jitsu scene, Atos Brown Belt Glenn Torreja and Atos Black Belt Eros Baluyot. They're currently teaching at Tag Team Yes, sir. in Makati. Good evening, guys. Good evening. Okay. Guys, we've known each other for a long time. Kamusta, guys? Ayos lang ito. Ano pa din. Ilan, almost 10 years, more than 10 years More na than since More than 10 years. 10 years. Mhm. So ngayon, you guys are more teaching Yes. jiu-jitsu. Ako sa Atos HQ, Atos Philippines HQ for a couple of months now. Yun, coaching staff si Eros yes, sa tag team. Tag Team Studios and part pa ng Atos Philippines, of course. Yes, sa Makati. Parang nakikita ko yung classes ninyo, parang entire day or is it like noon Almost classes? entire day, halos from 10 a.m. to hanggang matapos ang araw till 7:30 ang last class namin doon sa Makati Cinema Square sa Tag Team Studios. Then almost every day, ganun yung routine namin. Ganun yung Ano usually yung tinuturo niyo sa tag team? Kasi I see some na parang pang movies, Yes, yes. may pang action movies, and then you teach yung mga jiu-jitsu talaga, like you have a certain class for that. Yes. So, ngayon ang kinikater natin sa Tag Team Studios ngayon, bukod sa martial arts, Yeah. sa jiu-jitsu, sa MMA, Muay Thai, boxing, etc., wrestling, meron din tayong action design na tinatawag. Nice. Ang head coach natin, ang ano natin si Coach Erwin Tagle, siya ang isa siyang fight choreographer din, fight director sa mga dito sa local scene natin sa film industry. Mapa TV man, mapa movies, siya yung taong dapat anuhin. Si Coach Erwin Tagle is sa mga pioneers ng MMA dito sa atin sa Yes. Philippines. Yes, I believe. Since URCC 3, URCC 4 to 5, sila ang Fearless also. Fearless, yes. Pasukuan days. Pasukuan days. Yes. Then, ano na mga panahon. Ang Submission Sport Philippines, kung i-translate natin, pasukuan labanan. Yes. Nung panahon na yon. Ano? So, ngayon, since yung chapter ng Coach Erwin sa martial arts, sa martial arts scene, kumbaga sa ngayon, nag-transition naman siya sa film. Transition naman siya sa film. So, martial arts involved pa din, pero ngayon, mostly focus siya sa action design. Yun nga, yung mga sa stunts na ginagawa nila. May mga couple of projects na sila na produce na tulad nung kasama sa MMFF na, ewan ko napanood niya yan, si Topak. So, ayun, sila yung nag-design ng action doon, So, tinitreat niya as parang mag-prepare ka sa jiu-jitsu competition na paghahandaan mo, i-drills mo yung bawat moves na gagawin mo, then, kumbaga, in-adapt niya yon sa action scene naman. Kasi may mga guys din sa industry na, okay, sige, sampalin mo lang yan, suntukin mo yan, magmukhang totoo lang at habang nag-roll yung camera. Ayaw ng Coach Erwin ng ganun. Ang gusto ng Coach Erwin is yung tipong, syempre, kung kaya daanin sa acting, sa stunts na walang masasaktan sa set, mas okay. Yep. Diba? So, ayun, ang kinikater sa Tag Team Studios, bukod sa martial arts, sa meron din action design. Yep. Tipong lahat ng mga action films na kailangan i-rehearse paulit-ulit, kumbaga sa atin sa jiu-jitsu, drilling art din yan na tipong kailangan natin gawin redundantly para paghandaan. Para laban lang din. Yep. Parang nakita nga kita, Eros, parang naging part ka rin ng movies. Tama ba? Yeah, same question din. So, ayun, long story short, yun nga yung Topak, dapat kasama kami doon. Ako, si Ablan, si Mickey, tapos yung isang bayaw niya, si Edu, yung kasama sa eksena na yun. So, ayun, ang role lang namin doon is, wala siya action, pero, example ganito, pero inuman, ganong scene lang na, tapos, parang casual na inuman lang na, So, yun,
nag-enjoy naman kaming gawin din yun at ano, then, Malamang natural sa inyo eh. nagiinuman lang, parang, Oh, natural. Oo. Natural lang. kasi yung Caspa, di ba? Oo, perfect. Habang ayun nga pinaparod namin behind the monitor yung mga bawat eksena, yung isang kaibigan ko si JM, magaling na actor kasi ang daming sequence sa isang take lang. Yung tipong gano'n na ano. Ikaw rin naman, inuman scene. Isang take lang. Oo, impressive. Sa Impressive. inuman Oh, scene. impressive. One take. Pero yun nga, ang hirap pikehin kasi tayo, iced tea lang iniinom namin. Wala hindi mo maramdam eh. Pag sa inyo ba, Eros, like, encouraged yung actors, action film, encouraged sila to do martial arts? Para mas maging, syempre, understanding mo sa fighting, sa martial arts. Tapos, ko example, ang mga actors na mga talaga mga galing na ano, kaya mag-adapt eh. Yeah. Kasi example, isang actor example, si Glenn, magaling na actor to. Gawin mong slap soil to, kaya. Gawin mo isang Don na prinsipe to, kaya din. Kaya. Yun yung ibig sabihin ng, kumbaga sa Versatile. MMA tsaka Yun, sa, yes. Kumbaga sa MMA tsaka sa Jiu-Jitsu, yung versatile ka na kahit saan ka ilagay po. Kaya mo may switch ka eh. Yep. Yung mga ganun. Sa inyo sa tag team, sino ngayon yung mga actors na involved sa martial arts, jiu-jitsu, or anything else? So ngayon si Team. Temi, si Eigenman, Jeff. si Sid Lucero, yes, si Jeff. Kaibigan Yeah, si natin Jeff. si Jeff Yeah. Eigenman. Sino? Mga Eigenman, Paulo. si Paulo Paraiso, si JM Yeah. De Guzman. Ngayon, mga pumapasok ngayon doon, mga nag-rehearse ng mga fight scene ngayon doon, si Jake, si Cuenca, sila RK, Bagat. Nag-jiu-jitsu na rin sila. Siguro, sinusubukan nila. Sinusubukan nila nila. para, syempre, pagka pinasok mo isang bagay, lalo na may fight scene na gano'n, syempre yung kailangan nating tawakan yung understanding mo sa mga, ano na yun, para pagdating sa camera, mas magmukhang natural siya na ano. Oo. Sa example, si Glenn, zero. Example lang zero na walang alam na ano. Example, Glenn, maging ano ka dyan, maging black belt ka, kunyari, kuno-kuno na ano. Siyempre, ang hirap pikein nun. Yeah. Ang hirap Oh, yung certain moves. Oo, yung Pati certain para, moves, para certain... safety na rin kapag gagawin nila. Oh, kaya maano si Erwin doon maselan sa safety, maano siya sa details. Yun din. Pati may mga women actors, kapag may mga scenes na medyo sensitive when you yung may physical altercation. Sino yung mga female actress na pumasok sa jiu-jitsu rin na napalabas na rin? Ano na pala, walang naging consistent na ano, pero maraming sumubok. Na ano din, isa sa mga, si Yasi. Yasi Pressman na turuan na rin namin yun. Nung time na si Liza Soberano, Liza yung Soberano. kukunin ng Darna nun, ang Coach Erwin yung nag-choreograph lahat ng magiging eksena, lahat ng magiging ano. So, ayun, yung mga sumubok na sa atin na magkaka-fight scene. Si Jane De Leon, sa Jane De Leon. Darna, si Coach Erwin yung fight choreographer doon. Yeah, Ang parang stunt team na sa atin din yun. Nung Para panahon bang na yun yung ano nila prepare for a role. Parang ano nila. Yun nga, prepare for a role, training. Parang laban lang din. Oh, Di tayo papasok parang sa... camp, parang gano'n. Di tayo tatapak sa match nang hindi tayo handa. Hindi prepared. Yes. Oh, Hindi tayo prepared. ganon. Ganun din sa set. Di tayo tatapak sa set nang hindi tayo handa. Like, aside from yung mga stunts na ginagawa sa tag team, I noticed you're also active with MMA sa tag team. And I think for those who are watching na hindi aware, si Eros transition to MMA. Yes, nag-start ako talaga na una kong sport talaga na nag-compete ako, wrestling. Yes. Tawag dito, 11, 12 years old ako, nag-umpisa matutong mag-wrestling, tapos nag-compete ako 13, naging active ako 2 years, tapos nun, after 2 years, 15 years old ako, nag-transition naman ako to jiu-jitsu. Okay. So, naging active din ako ng 10 years. Bago na ako mag-transition to MMA nun. Ngayon,
ilang taon ba ako nag-MMA? 30 years old ako nag-MMA. So, after ko ng jiu-jitsu, 5 years, pinaghandaan ko din. Nag-debut ako ng 30 years old sa MMA. I'm sure masakit yung MMA kasi sasapakin ka. Oo, sakit. Iba yung level ng sakit ng katawan. Yep. Dati nun sa jiu-jitsu, nung time na tayo nun, syempre ang pwedeng maging risk natin dun yung joints. Yeah. Yung injury ng joints, yung ano. Dito sa MMA, meron syempre concussion. Yun din yung nakasalalay dun. Kailangan mo rin timbangin ang risk mo tsaka reward mo rin sa dalawang bagay na yun eh. MMA, okay, sige. Mas maraming media nakatutok dyan versus jiu-jitsu. Kasi nung panahon natin na active tayo sa jiu-jitsu, wala naman. Nag-uusapan nga natin kanina bago tayo mag-roll na may podcast may na eh. podcast. Wow eh. Kaya, ayun, may podcast, may mga super fights. Yeah. Yun, Flip sports na ano, na tipong pwedeng maging livelihood ngayon. Pwede mo expose at ilabas yung pangalan mo sa pamamagitan ng super fights at ano, pero dati wala. Pati Ang maraming hirap nung tournament. ano. Maraming Tsaka tournament ngayon. limited yung pwede mo maging sponsor. Yep. Yung kanya-kanyang gastos talaga. Kumbaga, so kung gusto mo mailabas in pangalan. short, lahat tayo gastos. Yun nga, abono tayo lahat In eh. short, lahat tayo gastos. Ubos si Classic yun. remaining balance. Yep. So ngayon you did MMA. So of course binabayaran ka na to fight. Like ano yung nami-miss mo rin with now na nag-MMA ka and nung active ka sa jiu-jitsu? Actually, sa totoo lang, ang competing, winning, hindi ko siya nami-miss. Sa totoo lang. To be, yung libog ko na wala na sa competing with jiu-jitsu with the gi. Kumbaga syempre, 10 years na linaan ko dun. Ang dami ko na palagpas sa bagay na outside jiu-jitsu para i-devote mo sarili mo dito sa jiu-jitsu na ano. Tapos, dumating yung time na syempre, from 15 to 25, labas-pasok ako ng bansa. Ang dami kong na-expose ako kani-kaninong tao, nagiging close ako kani-kaninong tao. Ang nami-miss ko sa jiu-jitsu part itself, hindi yung winning gold medals, ma-expose sarili mo sa mga importanteng tournaments sa Pan Ams, World Pro, Worlds. Ang nami-miss ko yung horizon na na-expand ko na ang dami ko na-meet na tao na nagbigay impact sa akin. Mga tao dito sa Pilipinas na nagmamahal sa akin. Pag nagpunta ako sa Amerika, yung mga taong sumuporta rin sa akin, tsaka nag-look out para sa akin na suportahan ako sa bagay na gusto ko. Yung pagkapanalo mo before ng Worlds nung sa white belt, and then you also won Worlds, tama ba, as blue? As white-blue, tama. White and 2010 and 12. Yep. Ng mga panahon na yun. Naalala ko, nag-start pa lang ako nun as a white belt, and then ikaw nanalo ka ng Worlds. Parang that was a big deal, especially considering yung scene sa atin, like it was still young, it was still growing. Panahon na yun, yes. We were young. We were young. Yeah, we were young. For some time. Sarap bumalik sa nakaraan, no? Yes. Yes. Nung time na yun. Like, pero for you guys, like ano yung mga favorite moments ninyo? Like, in jiu-jitsu, na mga na-experience ninyo before, over the years? Dahil matagal-tagal na rin. Over the years, yung tipong, yung network na na-build. Memories, network. Memories, Kasi good yung- experiences, challenges. Kung sabihin mo na world titles, yung achievements mo, yung ipanalo mo, lahat yan mawawala. Gold medal mo na, ako nga, Tama. yung gold medal ko sa Worlds, sa mga medal ko sa Panams, hindi ko na makita kung nasa na ngayon. Tawag dito, darating yung panahon, mangangalawang yan, mawawala yan, at ang tao nakakalimot. Yes. Pero yung para sa akin yun na iambag ko sa community natin, yung impact ko around yung people na nag-surround sa atin. Yun na lang siguro yung prize sa akin na ano. Kasi ngayon, active pa rin ako sa jiu-jitsu pero hindi na sa competing. Andun ako sa part ng coaching na Yep. Mm-hmm. Yung tipo, example, mga teammates mo, tutulungan mo mag-compete. Yep. Yung mga, example, yung simpleng class na may gusto kang mapapagaling ng dahil sa'yo. Yep.
Yeah. Yun na lang yung example, itong mga to, sila Glenn, yung ibang teammates sa pag makita mong andun ka sa tournament nila, tulungan mo sila maghanda tapos makita mo mga talo, ang sakit para sa iyo doon. Oo. Yep. Diba Lalo yung na mga, pag kids ngayon, ako nanibago ako kids. Nakakaiyak pag, masakit pag natalo. Pag nanalo, of course, really happy for them. Yung ganun, no? And, yun din. Yung suporta sa team, of course. And sa inyo, sa atin. Ito, I mean, thank you sa inyo. Laking Thank you tulong din. Philip Thank you Sports. din. Oh, Thank di ba? you. Oo. Thank you. Great job. Sana umano, sana umano pa tayo. Yung Yep. community natin. Sa Ngayon, tag team ngayon ko Glenn, nagtuturo sa kids. Sina Eros yun. kami, Sina nila, Eros yun. ano, Yes. nila, Oo. si Coach Sarah, ang wife ni Okay. Yes. Coach Oo. Erwin, Coach Erwin. si Coach Carlo tuwing weekends, andyan yan, tuwing Yes. linggo, Oo. siya yung nag-handle ng kids class namin. So, yun nga ang, kaya tag team ang naging pangalan ng branding natin kasi tulungan tayo. Yeah. Tag team Oo. tayo, Yeah, makes sense. Ano yan, sorry? kay yung sa'yo, Glenn, like you mentioned, you're now teaching kids. So, Not exactly kids. I'm involved ako sa sa coaching staff. Pero we have coaching staff sina, of course, Coach Carlo, Coach Mark, Coach Danny, Coach Carlo Peña sa GI Kids, si Coach Mark Verhel sa Kids naman no GI Wrestling. Tapos kami, sa part ng coaching staff, we also help out pag may tournaments ang kids. Lahat kami, pati si Coach Froy, Coach Tanya, pag may tournaments or pag kulang ng, pag nag-rotate ng staff ng coaching, nagtutulungan kami. And we really give our best or try to focus on development of the kids. Kung ano man goal nila, kumbaga, it's either, competition-wise, just them enjoying the class or maybe trying to learn new skill. Yung ganun, we try to, satisfy their goal, kumbaga. parang mahirap din timplahin yung kids, no? Oo, sobra. sobra, sobra. I have 2 kids. Oo. Yun, masakit. See, di ba? Oo. Masakit sa yun. Ang hirap pa Oo. ang hirap pa mag-English. Yun pa yung... Sila yung yung mga kids ang observant sa Dagdagan mo sa sasabihan mo Oo. Hihintayin ka ng mga yan magkamali tapos tatawanan ka niya. Yun yung masakit minsan Bibigay mo yung best mo para ituro yung di mo kaya ituro dahil English. Dagdagan na Tapos tatawanan ka pa. Different ang different ang kids. I mean, even adults, But at the end of the day, you have to matututo ka as time goes by, coaching lahat. You're not perfect. You're flawed. Pati malamang may mga hindi ka kontento sa kahit sarili mong turo You're like, di ba? Kaya nagtuturo ka din, parang di okay 'yun Yeah. But as time goes by, matututo ka din and you will get better. And kahit yung classes mo rin. Yep. Segue lang. Ang naalala ko before nung 2014, ikaw yung nagturo sa akin nung how to yung mga survival guide on how to compete sa Japan. My first time sa Asian Open. Naalala ko sila parang 2014 ako ba to o 15? 14 ako Hindi, 14. 15 ba magkasama tayo nun? 15 wala ako. Asian Open? 15 wala ako. Nung andito si Andres. Wala ako nung kasama. Andun ako sa camp ninyo pero hindi ako nagpunta nung Hindi ka 2015. nag-Japan. Hindi ako nag-Japan. Okay. Nung 14 yung Ano first belt mo time nito? ko white belt. White belt. Tapos Sinabihan ko si James na mag-compete ka Japan. siya yung nag-encourage sa akin na Lahat, Asian Open. Lahat ng nakasama ko. Tapos Makalaban man o hindi, compete kayo Yes. overseas. But of course, kung budget-wise, edi doon tayo sa malapit. Pag di kaya, dito Yeah, tapos malapit. kinukwento niya sa akin yung mga Oo. survival, mga trips ninyo doon sa Japan before. Hindi, men, ang dami namin trial and error. Yeah. Ang daming trial and error, pati financially, kami nun, limited. Yun nga Financially limited. Mga tipong, yung pocket money namin, isang ulam lang namin, di ba? Mga ganon. Pagkasyahin pa Pagkasya, nawawala pa. Magte-train lang kami, mawawala kami sa train. Yung pala, nasa probinsya na kami. Tapos magtatanong kami sa police. Yung pala, wala silang English. Language barrier. Yung mga ganon. Saka ganun lang sila. Hindi ba gumagano sila? Yep. Tapos kami, okay, nawawala na kami. Para ba bumalik? Yung mga ganon. As in, tipong, palabas kami Tokyo. Pagdating namin doon, nakita namin bundok. Tapos,
ito ba yung ano, yung ganitong displays? Bundok Tapos na, wala, as in lahat. Kumbaga, Oo. kinakalkula natin yung... Tsaka iba pa noon, wala pa masyadong Oo, parang sophisticated Oo, wala pa yung phone, oh, smartphones wala, na ano, parang eh. nag-print Wala pa. pa ata ako ng map nun eh. Nokia pa yata uso ng mga Oo. panahon Yeah, na yun. noon time na yon. Sobrang, ano yun, challenging eh. Yep. Parang naalala ko before nung pumunta nga ako doon, parang nag-aral ako ng basic na Nihongo. Just kasi parang medyo Just to napraning get ako. by. Yes, napraning ako Oo. doon sa kwento niya. So nung unang pagdating ko doon, yung unang-una kong kinausap para testingin kung ano yung alam ko, lasing. Tapos tinanong ko kung Yung pala, tinuro sa ni Glenn, inom pa tayo. Translation na gano'n. tinanong ko Lasing siya. pa? Tinanong ko siya kung nasan yung hotel ko. Tapos naturo niya sa akin ng maayos. Parang tumaas yung confidence ko na sabi ko, parang yes, naiintindihan niya kung ano yung limited Yes, ko na baon. lasing pa siya. Oo, yun. Pag lasing talagang nakakaintindi. Oo, lasing pa siya. Lawak ng ano mo nun pagka ikaw ay nakainom. Tsaka 'di ba noong 2014 malamig eh. Kasi yun yung parang nilipat nila ng Nagoya Hindi na Tokyo. November. Oo, Yes. hindi Tokyo yun eh. Oo, tama. My God, man. Ang dami na, dami tayo nakilala sa Japan, Asian Open, kahit ikaw rin, dami nung ano, even, hindi lang Asian Open, Thailand, Hong Kong, Thailand na tayo eh. Thailand. Oh, yes, Thailand na. nga, no? Oo. Oo nga. No? Nag-compete ka din doon sa like sa abroad. Nag-Worlds din Nag-Worlds kami, kayo. 2015. Sabay-sabay kayong tatlo. Hindi, kailan ka nun? Lately Recent lang ako Oh, nag-Worlds recent eh. lang. Oo. Recent lang eh. Pero most of the time, Asian Open, nakasabay ko na, nagkakasabay-sabay tayo. Yes. That was the time na Asian Open was really growing. Yeah. Yung mga Pinoy noon, konti lang lumalo from here, actually na-inspire kami, ay kay Ralph eh, pati kay Carlo eh. Ralph Carlo noong mga panahon Oo, na sila lang bubayan nun. actively sila bumabiyahe nun. Oo. Gumaya lang kami nun. Ralph, this is Ralph ko. Ralph Go, yes. Go, Oo. yes. Ralph Go and Carlo Pena was actively competing around those times, siguro 2010, 15, 15, 15, mga ganun. No? Pati Worlds, di ba? Kayo din eh. World, oo. Yeah, Anong, like, nung naalala ko may kinuwento ka sa akin na na-meet niyo yung mga Miao Brothers nung before pa sila maging black belts, nung dinala sila Ano ni sila nito? Diyos ko, ang saya nung ano niyan. Oh, ito Nawala pa tayo noon ito eh. yung kwento sa nung mga panahon na in 2012. Asian Open, after Asian Open. Okay, Hindi kami minessage. marunong mag-budget. Naiwan kami ng plane. Nawala pa kami somewhere outside Tokyo. Hindi namin wala kaming contact kahit kanino. As in, ubus pera namin. Siguro isang beses na tayo kumakain nun sa isang araw, di ba? Hati pa ka tayo. Oh, sa hati pa isang kami. meal nung panahon eh. Oo. Gano'n na kami kaano. Ganun kami katanga. Oo. So, ayun, nangyari nun. Okay, na-miss namin yung flight. Kasi, anong oras flight natin? Mga 9 ng umaga. 9 na umaga. 8:30 na sa hotel pa tayo. Di ba? Asaya, Nagigising no? lang natin. Di ba? Okay. Tapos one hour pa papuntang airport. Tapos wala pa tayong masakyan. Napaka-irresponsable. Okay, No? Okay, so extend. Glenn pa utang. Puta, wala na akong pera. Okay, okay, sige. Ito, sige. So, okay. Pero wala na rin ako pera nun. Day before mangyari yon, naligaw kami kung saan kami magkapa-privates kay Paolo Miao. Kasi noong time na yun, brown belt si Paolo, ang jowa purple. Tinanong ko, message ko lang, nagbaka sakali lang ako na kung pwedeng Kung mag-privates, may mga... Sino minessage mo? Si Paolo. Nag-ano pa ako nung, Google Translate pa ako nung para ano, kasi, di ba? Para magkaintindihan. So, okay, sumagot siya, tinranslate namin yung reply niya, $50 that time. Yeah. So, tayo, magkano? Wow. Less than... Yan tuloy. Hati kami tuloy sa isang ulam. Oo, less than 5,000. So, Glenn, ano tayo dito? Ambag tayo dito. Ano kami? And nung, yun nga, pagdating dun sa panahon na ano, na-miss namin yung flight, sabi ko, ito na siguro yung Ito yung sign. sign. Na hindi natin ituloy yung private. Oo. Ang tapang namin, no? Ito pa, ganun pa, ano? So, ayun, nangyari yung privates. Natuto kami kahit ibang language ang sinasalita namin. Yung privates pa natin nun, ano eh, okay, privates. Kaso lang yung warm-up nila, parang nag-stretching ng konti kami, inupakan na tayo may tipong... yung ganun lang eh. Tapos, okay. Tapos, Ayos. okay, start ng timer. Tapos,
wala na. Nilampaso kami ng ilang oras. Ito ba yung dinala sila ni Edison before? Yes. Oh, Japan. si Edison ang naging tulay Oo, namin. grateful kami sa kanya. Okay siya. Si Okay siya. Professor Edison ang naging tulay namin para maging in touch with the Meows. Saka sa school niya, ginawa yun sa Konosu. Ewan ko kung andun pa siya ngayon. Kung naalala mo. Konosu yung napuntahan natin. Pero somewhere else tayo bumagsak. Yun lang Yun. alam ko. Yun lang alam ko. Kayo bumagsak nun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero okay, at least nakatulog din tayo sa fighter house pa nila noon eh. Oo. May fighter house sila. Meron siya doon. Oo, kukwento ko ba yun? Hinigaan ko. Hinigaan mo o hinigaan ko? Oh shit. Gago. Cut! Mamaya off air. Off air na lang, off air. Okay. But grateful kami naman kay Edison San. I mean, yun, na-accommodate naman kami. And the Meows were, very accommodating. Kami they made time kahit ang layo ng namin. So yun, it's a good experience naman din doon. Oo. And then, speaking of training with high-level guys, like Eros, like you've been flying to San Diego for the longest time. Like I know you've trained with a lot of really good guys dun sa States, sa Atos HQ. Who influenced your game the most, you think? Para sa akin, yung mga taong naging close sa akin doon na time na si Andres, si Bernovskis na Magaling niya magturo. attend ka magaling siya na competitor pero feeling ko mas magaling siya na professor. Yep. Kasi yung understanding ko sa jiu-jitsu, yung influence isa sa kanya eh. Sa mga, kung pag-uusapan natin yung mga tao sa American na kapag bigay impact sa jiu-jitsu ko ngayon, isa si Andres. Isa rin si Lucas, si Barbosa dahil ayun din, nung time na actively pupunta-punta ako dito, Amerika, tsaka nagpunta rin ako kay Barbosa nun sa Brazil eh. So ayun, na-expose na naman ako sa ibang klase ng mundo ng jiu-jitsu naman. Ano difference ng Brazil tsaka ng, let's say, sa States? Doon sa Brazil yun, syempre Sobrang lakas daw ng kids. lakas ng kids, lakas ng juveniles. Sabi, lakas ng kids. Mas, Grabe. eto nga, mas hirap pa ako sa mga green belts kumpara sa mga black belts noong time na actively ako bumabiyahe noon. Tapos ayun, sa Brazil din naman nakita ko kung paano yung naging buhay nila papunta sa States. kung paano paano nila nagawa yung pangalan nila. Yep. As in, tumira rin ako sa favela that time. Noong time na nakilalukas ako sa Rio de Janeiro, sa isang favela doon sa Rio de Janeiro na Rio das Pedras, kung tawagin ba. Kaila Marcio Rodriguez yung na yun. So nakatira rin ako sa gym. Gising ka, jiu-jitsu, tulog ka, jiu-jitsu, ganun na rin. So, ganun yung naging routine na Then, na-expose din ako sa buhay doon na tipong, itong favela na to, safe dito, pwede ka maglakad, na hawak mo cellphone mo, pitaka mo na, walang gagalaw walang sa'yo. hold up sa'yo, walang gagalaw sa'yo. Pero may sinabi ako kay Lucas, Lucas, puntahan natin tong favela na to. Isa ko sinabi si Ciudad de Dios. Kung napanood nyo na yung film na City of God, yun yung translation ng Ciudad de Dios. Sabi ko, Lucas, puntahan natin to. Wag. Bakit? Basta wag. Nag-isip ako isang favela, nag-research ako sa Google. Ibang favela pa dito sa Rio de Janeiro na okay puntahan. Josinya, isa pa daw. Sabi ko, Lucas, punta tayo Josinya. Tayo na mo, wag. Bakit? Nagtagalog si Kunyari, Lucas. Tagalog. Siyempre, hindi ko na magdugo na ilong ko dito pag tinranslate ko. Sabi, hindi, wag. Ko bakit? May isang turista doon napatay. Taga-Espanya. Bakit? Sino nakaano yung mga locals? Hindi, police. Police. Ko bakit? Anong kaso? Ba't nagpaputok ang police? Hindi lang daw pumara sa kasakyan. Hindi, grabe yun. Doon sa Brazil, first time ko ma-experience na matutuko ng baril ng pulis kasi bulag yung isang ilaw namin. Alam mo yung tipong paparahin ka, aanoyin ka na lang na tipong, siyempre, argue sila, ganun-ganyan. Di mo maintindihan. Yeah. Tapos paglingon ko sa kanan ko, may naka-flash na flashlight sa akin, tapos may baril na nakatutok sa akin. Sabi ko, puta, para sa bulag na ilaw, matututukan ka ng baril dito. Kung isipin mo, dito sa atin, malala na, hindi. Hindi. May mas malala. May mas malala. Yep.
Oo, sa na-experience ko nung time na Kaya marami rin talaga lumilipad from Brazil. Yung dream talaga nila is to go to the States. sa Amerika. Kaya feeling ko na natin lahat sa obserbasyon natin, nag-catch up na si Amerika kay Brazil in terms sa competition, sa exposure, sa Kasi ang daming Brazilians na nag-migrate na, tapos doon nila spinred na yung jiu-jitsu na eh. So like so isa si Lucas na naka-influence sa'yo, like, pero ang laki-laki ni Lucas Barbosa. Like, anong game ni Lucas Barbosa yung parang pinaka-tingin mo na nadala mo? Tingin ko yung pagiging dynamic niya, tsaka yung style ng passing niya, doon ko na yun sa kanya. Say example, kung sa body type ko, maliit ako, Yeah. maiksi yung lahat sa akin. Mhm. Tawag dito, kung gagamitin ko against a guy na ka-size ko, katimbang ko na pwede pa maging effective eh. Mhm. For example, gagawin ko sa mga guys na mas malalaki sa akin. Siguro, may adjustments kang gagawin para ma-pull off mo yung certain na laro na na galing kay Lucas mismo eh. Mhm. Mga ganun. Mhm. Ngayon si Lucas is also doing Nogi, CJI, Mhm. and then ikaw ngayon nakapaglaro ka sa one Mhm. ng submission grappling sa event nila. And then for you like from gi and then now no gi, like what are your thoughts doon? Sa isang banda pa rin na tipong, kung example, isa akong pure jiu-jitsu guy, na nag-focus sa gi, na naging successful sa gi, tapos nag-transition ako ng MMA, feeling ko hindi ako mabubuhay doon. Kaya laking pasalamat ko pa din in the end of the day na wrestling ang first kong sport. Mhm. Wrestling doon ko natutunan na yung grind, Yeah. yung hindi ka mag-give up na yung tipong fight for every point na dapat mong paglabanan na yun yung natutunan ko sa wrestling, na nung nag-jiu-jitsu ako, hanggang ngayon nag-MMA ako. Kung hindi ako wrestler bago ako, example kung jiu-jitsu, kahit naging world champion man ako or kahit anong medal part na importanteng competition, tapos nag-transition ako ng MMA, ibang storya yun. Versus nung ako naging wrestler muna bago nag-jiu-jitsu. Kaya ako nag-jiu-jitsu dahil sobrang hirap ng wrestling. Dahil sobrang hirap ng Dahil wrestling. sobrang hirap ng wrestling. Yung mga maintindihan ako ng mga guys na nag-transition or yung mga wrestlers muna bago nag-jiu-jitsu na wrestling ang pinakamahirap na sport sa buong mundo. Mhm. May truth dun sa claim. Mhm. Mhm. So ngayon nung nakapaglaro ka sa one championship, and then yung nyo doon, weigh-in niyo doon, hindi lang siya basta-basta day before weigh-in eh. Like meron kayong ipapasa na hydration May test. hydration test. But doon ako nag-adjust. Kasi tawag dito, sanay ako, nakailan fights na ako bago yung one. 4 fights ako sa URCC Yeah. bago dumating yung one. So, sanay ako mag-cut ng weight the day before ng weigh-ins. Example, 10, 15 pounds over ako day before ng weigh-ins, kaya ko ma-make yun. Mhm. Gagawin ko lang, dehydrate ko sarili ko, mag-pads ako, mag-sauna ako, treadmill, etc. Kinabukasan ma-make yung weight. Yep. Pero dito nung sa one, kailangan ko mag-diet ahead of time. Mhm. So, doon ko naranasan yung tipong na nagmagdidilim paningin mo. Mhm. Magdideliryo ka na kung ano-ano. Kulang na lang may kumausap sa akin eh. Mhm. Yung mga tipong ganun. Tapos kasi bukod sa timbang mo yung binabantay mo, pati ihi mo. Mhm. Kaya dalawa yung iniisip mo. Na-make ko yung weight pero dehydrated ba ako? Hindi. Paano ba ang hydration test? Like pinapaihi kayo. Tapos Pinapaihi ka muna, bigay ka sample, itetest nila. Okay, pagpasado si ihi mo, timbang ka. yep. Nangyari sa akin, yun nga, first attempt ko ng pagtapak sa scale, bagsak. Kasi noon, okay, bago unofficial scale, tumapak muna ako 125. Mhm. Okay. Pero paano iihi ko? Hydrated ba to? Hindi. So, inom pa rin ako tubig habang nagpapapawis. So, noong time na yun, habang papapawis, bigay ako sample, unang attempt, palpak, 126. Mhm. So, init na naman ang ulo ko nun. Sabi ko, syempre, ang hirap na ng ilang linggo ka ng walang ayos na kain tsaka puro papawis para ma-maintain lang yung weight. Pero after ko magpapawis, naman, at least nakaraos. Naging okay din naman. Pero yung experience ng may
additional stress. Oo, yung hydration tsaka yung ibang pasok sa Yun yung pinakamahirap eh, no, sa joining the competition. in combat sport na tipong may ganong rule set na Yeah. oo, kasi dalawa kalaban mo dyan, ma-make mo yung weight tsaka yung paglaban mismo Yep. itself na Yep. For you, like pag walang hydration test, mas okay ka. Mas okay ako pag walang hydration test, for sure. Mhm. Kasi yung tipong, okay, yung kain mo normal pa din, yung mo, tapos may isang araw ka lang na ilalaan na para paano ba sabihin to, mag-cut, yes. Yeah. Na isakripisyo mo lang muna lahat sa loob ng isang araw versus yung tipong 2-3 weeks ahead na magka-cut ka ng weight na mag-diet ka, pabantayan mo kinakain mo, tapos nasa camp ka pa na pukpukan, wala kang fuel susunugin nun eh. Mhm. 'Di ba kaya mas okay sa akin yung walang hydration kasi nakakain pa rin ng maayos kahit Mhm. donut pa o chocolate pa o kung ano man basta balance lang yung In moderation. yung Parang tipong hindi ka deprive sa mga bagay-bagay. Parang nung nag-Thailand tayo, sabi mo, kain ka na kain, bigla ako Ay nga, sa nag-overweight airport ka. pa rin. Pagdating sa Thailand, 2011 to. Tayo, 11 pounds over. Ako nun. Hindi, under siya noon, pabiyahe kami na sa aeroplano. Under ka noon eh, parang under ka ng 5-10 pounds eh. Mga ganun. Oo. Pagdating na Thailand, tagabi dating. Airport kain siya. pa lang, Airport nag-warm na kain up siya. na ako. And, pasok na ako sa wait, lahat kami, di ko kumakain. Pagdating Thailand, kain pa rin siya. Airport, paggising umaga, kain pa rin siya. Pantay kung ano Pag, man. pagtapak niya ng weight, ng weighing scale, takbo ako, sauna suit. Sama. Tapos sauna suit. Tapos parang Dolcolax ata pinainom sa'yo. Mga 10 Dolcolax para lang magbawas ng weight eh. Oo. Sobra sama. 10, 12, mga 12 pounds over ata eh. Mga ganun. Good job eh. Nice one, Eros. Kaya na kami. Nice Mga one. anong year to? 20... 2011 natin. 10, 12 pa, mga ganun Ano ata. yun? 18 years old ako noon panahon na yun. Anong tournament to? Tandaan mo si Luke Chaya. Yeah. Siya Si yung Asia, BJJ Asia. Siya yung nag-host nun eh. original. Oo. Basta Thailand Open. Ngayon, ang Parang dami ng Thailand Thailand Open, Open. oo nga na- Parang ganun eh. Unang Thailand Open nun eh. Tagal Wow. na nun. Oo. Tagal na nun. Anything else na gusto pala ninyo na i-promote dito sa podcast? Now is the time. Kayo, Eros. Okay, so guys, inaanyayahin ko kayong mag-training, i-check ang Tag Team Studios. Di nyo kailangan maging member mismo ng Tag Team Studios kung nasa Jiu-Jitsu community kayo. Hindi nyo kailangan lumipat basta open kahit kanino ang Tag Team Studios. Kaya nga, Tag Team ang pangalan niya, tulungan tayo. Okay, then kung ayaw nyo naman maging martial artist, kung hindi kung gusto nyo maging action star, Tag Team Studios ang pupuntahan natin. Wag lang romance. Comedy pwede pa. Oh, patay tayo. Comedy pwede pa. Ibang, Action star, sa ibang department naman yun. Pwede extra yung nagiinom kunwari. Diba? Pwede pa yun. Pwede pa. Ikaw, Glenn, meron kang anything else to promote? Yun, of course, check out Atos Philippines HQ, Atos Jiu-Jitsu HQ, yung Instagram. Of course, we offer yun mostly jiu-jitsu classes, kids classes also. May nogi din. Branches. And we also have our branches doon, nakalist sa page. Ilan na ba branches ng Atos ngayon? Branches na actively ngayon within the metro. Centro Fortis kay Coach RJ Machas. Yun, that one. Tag Team Studio sa atin sa Makati. Makati Cinema Square. Yes, oo. Ang HQ, dito lang, right across. Yeah. Sa Gatorade, sa Mandala Park, Along Shaw. along Shaw Boulevard. Then kung lalayo tayo up north konti sa Sunset Valley. Kay Coach James. I think jungle-based fitness ata yung nila, if I remember. And if you're around Bohol Jiu-Jitsu. Yes. Bohol Jiu-Jitsu. And kina Coach Popo, Forge CDO, Forge Jiu-Jitsu. Ayun, and of course, support natin Flip Sports. Flip Yeah! Sports. Support natin Flip Thank you Sports. sa pag-support niyo sa community. Siyempre, support natin. Super grabe yung hardships, yung mga pinagdaanan nyo along the way, especially you guys, especially Eros, yung competition,
I mean, I admire you guys for that and talagang tulungan. So, and especially the mindset, especially yung, kunyari, yung sinabi niyo sa amin na tag team, tulungan, we really admire that. So, yeah, thank you for... No, for thank you. Thank you sa platform nyo. And, yun nga, guys, ano tayo? Jiu-jitsu, yung local jiu-jitsu community that is really growing. Yes. And let's try to help us translate it to, to the local Filipino community, kumbaga. Yes. Kaya natin yan. Okay. All right. Thank you. So, thank you.